Good day mga ka-sports natin dyan. Magaganap na ang tunay na laban sa April 11 sa Mall of Asia Arena, 6:30 ng hapon. Ang bakbakan ng PLDT versus Creamline Cool Smashers. Sino ang tunay na malakas? Sino ang magwawagi? Maraming ang mga nagsasabi na lamang raw ang PLDT. Dahil noong prelims ay napatiklop nila ang Creamline Cool Smashers sa loob lamang ng 3 set. Ngayon kayang semifinals makabawi ang ating Phenom Superstar Alyssa Valdez team or muli silang patitiklopin ni Savannah Davison. Well, pag-uusapan natin kung sino ba talaga ang llamado at dihado sa dalawang team na ito. Kapwa malakas ang mga team na natira. Apat yan na magbabakabakan para sa semifinals at ang mananalo dito ay talagang sila ang aabante sa battle for gold. Pero alam natin na dalawang beses sila maghaharap at kung sino ba ang magwawagi ng dalawang beses sila ang aabante. Ngunit pag nagkaroon sila ng tie ay meron pa silang pangatlong pagkakataon maglaban. Alamin ang buong detalye. Pero bago lahat, kung bago ka sa aking channel, subscribe na, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Maraming ang mga nagsasabing mga netizen na dadaan sa butas ng karayom ang Creamline Cool Smashers bago nila mapatiklop ang PLDT. Well, eto naman ang masasabi ko dito. Kung tutuusin, malakas talaga sa kasalukuyan ang PLDT. Kitang-kita natin na nagbago na nga sila ng line-up simula noon mga nakalipas na conference ay burado na yon dahil ngayon ay marami na rin tagahanga ang PLDT dahil isa nga sila sa mga nakakatalo sa Creamline Cool Smashers. Lalo't marami na rin napatunayan ang PLDT at makailan beses na rin nilang tinalo sa conference ang Creamline Cool Smashers dahil yan kay Savannah Davison. At kitang-kita natin na mas nag-level up pa ngayon ang galing ni Savannah Davison. Kitang-kita natin yan sapagkat siya talaga ang nagdadala sa team ng PLDT. Ngunit eto naman ang aking maichichika sa inyo. Marahil kahit sabihin ninyo na mas malakas ngayon ang PLDT, kampante ako na kayang-kaya silang talunin ng Creamline Cool Smashers. Bakit ito nasabi? Well, ang Creamline sanay na sanay sila na dumaan sa butas ng karayom. Marami nang sumubok na ibang team, ngunit hindi basta-basta matitibag ang Creamline. Maaaring sa kasalukuyan ay medyo lumamlam nga ang ibang mga star players dito sa galing sapagkat nagkaroon ng injury, pero hindi ito nangangahulugan na basta-basta na lang matatalo ng PLDT ang Creamline. Tulad ng sabi ko sa inyo, ang CCS kapag patapos na ang laban, mas nag-e-effort sila, mas dumodoble ang lakas nila at mas lalong nagiging mabangis ang CCS. Subok na ang Creamline dahil sa dami na nilang napatunayan at naiuwing gintong medalya, samantalang ang PLDT makailan beses pa lang sila nagkaroon ng gold medal. Ang Creamline Cool Smashers ay mas maganda ang kanilang chemistry, maganda ang kanilang samahan. Ngayon ay kinakailangan lang pigilan ng Creamline Cool Smashers itong si Savannah Davison. Konting tiyaga lang at sipagan lang ang pag-block ni Bea De Leon at ni Panaga at kinakailangan ma-check ball nila itong si Savi. Kapag napigilan nila si Savannah Davison, sure ball na 100%. Panalo na dito ang Creamline at saka less error lang para sa Creamline Cool Smashers. Minsan kasi ang nagpapatalo rin sa Creamline yung kanilang mga error. At alam natin na si Savi lang naman talaga ang super duper na malakas dito sa PLDT. Kapag ito ay medyo napigilan nga ni Bea De Leon at ni Pangs Panaga, wala na. Kayang-kaya na sila kaagaran patiklupin ng Creamline. Yan naman ay aking opinion lamang. Well, nakikita ko naman kasi yan na talagang si Savi lang naman talaga dito ang nagkakaroon ng 30 big points at ang ibang mga players nga dito minsan ay hirap na hirap rin magkaroon ng double digits. Hindi kagaya sa Creamline Cool Smashers, halos lahat ng karamihan ng mga star players ng CCS ay nagkakaroon ng double digits. So ibig sabihin,
ang mga set nga ni G Amazing or ni Kyle Negrito ay pinapaikot niya talaga sa mga star player na nasa CCS. Pero itong PLDT setter ay madalas nga lang batuhan nila itong si Savannah Davison. Kaya para sa akin, kayang-kaya ng Creamline na malusutan nila ang PLDT. Ay sure ako at kampante ako na lalaban ang CCS para sa Battle for Gold. Sa ngayon ay sinasabi ng ilang netizen na humina na si Valdez, pero tingnan naman ninyo, si Valdez ngayon medyo bumalik na talaga ang kanyang angking kagalingan. Yung lakas niya dati ay talagang narito na. Ito na yung naaasahan natin. Eto na si Valdez. At kaya kinakailangan ditong kabahan na rin ang PLDT sa kanilang laban bukas 6:30 ng gabi. Kaya't manalangin na lang tayo na sana ay wag masyado ma-error ang CCS. Sana rin ay galingan pa ni Kyle Negrito ang kanyang pagkakaset dahil marami talagang mga nagsasabi na si Negrito raw muna ang ilalagay sa first 6 lineup. At tiwala nga itong si Kyle Negrito sa ating Phenom superstar Alyssa Valdez. Kayo, para sa inyo, sino magwawagi? PLDT or ang Creamline? Ako, Creamline ako. Thank you so much. God bless.